kung inyo matatandaan, nung nakaraan din na administrasyon, may nangako niyan. Within 3 to 6 months, Ubus ang droga. ubos ang korupsyon. Korupsyon muna Corruption. Pero inyo po bang natatandaan na meron po bang naipakulong? Meron po bang napanagot si Digong na mga nangurakot sa bayan na ito? Bagkus pinalaya niya pa yung mga tao na mga nang walang ya sa bayan na ito, yung mga nangurakot. Pork barrel. At ngayon ay binabalik ni Pangulong Bongbong kung saan galing yung mga taong pinalaya ni Digong sa kulungan. Speaking, Bong Revilla. Okay, tanyo si Bong Revilla. Kahit huka-mukha ko yun, huka-kampihan. Yun Diba? Tama eh. Tama si Boss Mike doon Tama si Boss Mike doon. Pong mga magbabalik kulungan po na si Jinggoy, si Bong Revilla, at syempre si Joel Islord, ay dati na po talagang dapat makukulong yan. At yung iba nakulong nga. Ngayon po, binabalik ng ating pinatakas yan ni Digong, lalo na yan si Revilla, si Jinggoy, pinatakas nila yan. At ngayon, binabalik ni Pangulong Bongbong Marcos, isa-isa sila. Tapos, saan ka makakita ng presidente na ginagawa ang lahat para sa taong bayan, ay merong hinaharap na 3 impeachment? Hindi po ba nakakatawa yun? Alam mo kasi ganito yan itong ginagawa nilang ito, kung inyong iisipin, pagkakaisiping maigi. Sino ba yan si Mike Defensor? Bata ni Gloria. Siyempre. Nung panahon ni Gloria, sandamakmak ang korupsyon na issue. Siyempre. Correct. Pero bakit? Si Bingot tahimik siya. Itong si Chavit, nung panahon ni Gloria, bakit sandamakmak ang sugal na yun yung kanyang ibinato kay Erap? Bakit nung sandamakmak ang weteng sa lahat ng probinsya, bakit si Chavit nanahimik siya? Akala ko ba etong mga sumisigaw na ito at nagsampa ng mga kaso ay para daw sila sa bayan na ito? Pero bakit namimili kayo ng mga tao Nasasampahan. ng sasampahan, hindi lang, kundi ng mga binabanatan? Eto nga ngayon Hindi kaya sa isang banda't isipin din natin na kaya nila ginagawa itong pamimerwisyo kay Pangulo? Dahil May gusto silang ipunta. may sarili kayong interes na gustong maangkin. Tama. Pansariling interes lang kaya yung Ito, inyo? ewan ko kung totoo tong issue na to. There is an issue na allegedly di umano na itong si Chavit Singson ay inaangkin itong Metro Walk na ngayon ay gagawing subway station. Pinagiba po ito. Allegedly. Sabi pinagiba daw ito ng gobyerno at yun daw ang kinahihimotok nito ni Chavit. Kung totoo man ito. Ito mga kababayan ko, tayo naman lahat ay lilisan sa mundong ito. Pero sa edad ni Manong Chavit, alam naman natin na malapit na sa final ito. Pero di ba dapat sa mga ganyang edad, dapat gumagawa na tayo ng mabuti para sa bansang ito? Hindi ba kayo naaawa sa bansa na ito? Kaya nga Na dapat lahat na. Ultimo nga brief ko, iaalay ko para lang sa bansa na ito Pero kaawalan ba kay Chavit? Yung pong Metro Walk na inaangkin niya na hindi naman kanya? Yung ba yung ibig mo sabihin? Okay, kasi Diba? yung Metro kasi gagawing ang sa lahat po di nakakalam gagawin po daw yan subway station. So napakalaking importante sa bansa natin at makakasabay tayo. For example, Boss Mike, nung nasa Hong Kong tayo, nakita natin yung mga high-rise building, may subway sa baba. Ang Pilipinas, 3 palapag yun. 3 palapag. Ng Sa subway. Pilipinas, gusto rin natin mangyari yon. Kaso nga lang, yung mga humaharang sa gobyerno, yung mga may self-interest. Hindi mo naman pag-aari pala yan lupa na yan, na di umano, isa ka, tapos pipilit mong kukunin. Minsan nga, mga brother, squid ball at biyahe ni Koy. Siguro, mas maintindihan ko pa si Libiste kasi bata pa yon. Pero itong mga matatanda na ang iniisip pa rin ay kwarta, kapangyarihan, tila ba parang hindi na katanggap-tanggap? Hindi normal. Hindi na normal. Hindi rin naman din normal kahit bata ka pa hindi, wag mong gagawin yung manlamang. Tama. Manlamang sa, lalong-lalo na, ang taong bayan ang nilalamangan mo. Pero,
dito ka magtataka talaga. Sobrang mga tanda na tulad ni Digong. Oo. Kita mo, nagpresidente. Ilang taon na yon. Ngayon, 80 na mahigit. Mamamatay na. Hindi pa rin humihinto. Kala ko Bakit? hindi pa rin mamamatay. Diba? Siguro naman, ito yung punto ko, no? Sa mga kababayan natin na mga sobra-sobra na yung yaman ninyo, yung plato nyo punong-puno na ng pagkain. Hindi nyo naman yan mauubos na sa buong buhay nyo. Tama. Yung sobra dyan matatapon na pag namatay kayo. Tama. Ano pang silbi nun kung wala na kayo? Oo. Yun ang punto ko. Siyempre. Kaya nga, eto ang sinasabi natin na mga distractor, mga obstructionist, sabi nga ni Yuse Claire, ay nag-file nga ng impeachment, Boss Mike. Unahin ko lang isa-isayin lang natin dahil maraming gusto malinawan. Ang number one issue nila, kasi kinidnap daw po si Corduroy Ambetlog, Rodrigo Duterte, papuntang daig, yun ang ikinakaso. Yan yung kinakaso ni Jeff Nisay. Jeff Kisay-Kisay. Sagutin natin. Sagutin mo. Sino ba talaga? Simple lang sagutin yan kung may tutuloy impeachment Sino nagpakulong kay Digong? Kayo po sumagot. Pili kayo. Si PBBM ba o si Trillanes? Sagutin natin. Si Trillanes. Walang kinalaman si Pangulo. Sasagutin ko yan. Bakit nila pinipilit kay Pangulo kahit na may umaako? Bakit? Kasi wala naman silang mapapala kay Trillanes dahil wala naman sa posisyon. Tama. Siyempre, ang titirahin nila yung inaagawan nila. Ang posisyon. Ng candy. Para naman mapasaya yung baliw na si Presidente. Oo. Diba? Tama. Tama. Siyempre, kita nyo, ang lungkot-lungkot na ni Sara. Mabaliw-baliw na nga yun Ang tanga-tanga naman na maniniwalang tao nun. Sabihin mo na ito, yung maniniwala sa'yo, si BBM ang nagpakulong kay Digong. Matagal na may kaso si Digong sa ICC. Correct. Nilabasan ng warrant of arrest sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Correct. Paano masasabi na si PBBM ang nagpakulong kay Digong? Isang malaking kalokohan at kalokohan talaga pinaiikot nila sa taong bayan. Ito pa, isa pa. Napansin mo ba, nagsampa ng kaso ang grupo ni Senator Trillanes kahapon? Nandun ka, nakita ko. Ngayon, tanungin nyo, bakit tahimik ang kampo ni Duterte? Bakit tila ba binabaliwala? Kasi nga wala silang masyadong mapapala. Kaya ang nangyayari yung mga alipores nila, mga aso nila, yung babanat kay Senator Trillanes. Pero etong sila Sara Duterte at etong grupo nga ng mga kulto ni Duterte, mga tahimik. Tama mali? Tama. Pangalawa, nilagay pa ni Ngisay. Adik daw si BBM. Anak ng butete That is a naman. hearsay. Ilang beses na natin pinapaliwanag dyan. May buhay tayong saksi dito. Dito si Boss Mike. Alam natin yung mga plano nila way back 2022, 2 buwan pa lang si PBBM nakakulong, planado na nila yan. At gusto talaga nilang mangyari na maagaw yung position kagad kay Presidente Bongbong Marcos using na sinasabi nila na pag sinabi nilang gusto nila i-connect kay Duterte to Pag binagbintangan nilang adik si Bongbong, automatic galit si Digong. Siyempre. Yun ang gusto nilang i-image. Doon sa word na yan. Yan si Maharlika. Isang malaking katarantado na sinungaling yung puta na yan. Siyempre. Hindi, seryoso ako. Sorry Sorry. Bastos ka Bastos. Kung bastos ka sa unang ginang, bastos din kami dito sa'yo. Yes. Tsaka ikaw, Maharlika, yung puday mo, naglalangis na green. Bastos talaga Sinusundan ko lang si Kuy. Kaya kahit anong paninira nyo, yung pulburong video nyo, nasa na? Wala. Kolorum, peke, inutil. Nagalit mo kami Tapos ito mong pangatlo. Ito, alos pare-pareha sila. Kapabayaan daw ang ginawa ng Pangulo dito sa budget nitong 2023, 2024, 2025. Anong kapabayaan daw? Anong kapabayaan ng Pangulo? Yung kapabayaan na ba na hindi lang binadgetan yung pwedeng kurapin na mga magnanakaw dito? Tama. Ito, alam mo, sa totoo lang, hindi na sila matapos-tapos dyan sa mga issue. Ang tanong natin, ano ngayon ang masasabi nila dahil na isa sa katuparan na yung sinasabing bukang bibig ng Pangulo na mananagot itong mga hinayupak na mga politiko. Big piece, sabi nga diba? Tama. Nauna na nga, etong si Ramon Revilla na unang gabi niya kanina, kagabi, sa kulungan. Eto matindi.
kung noong panahon ng mga nagdaan ng mga administrasyon ang mga politiko nakakulong sa Oh. mga solong kwarto. Oh. Ngayon, ang nangyari, ginawa ni Pangulo, Regular. pinagsama-sama kung ano yung nararanasan ng mga ordinaryong mga nakakulong, mga preso, ayun din ang Walang special treatment. Wala. Walang special treatment. Ngayon, eto pa. Si Villanueva, todo gawa na ng paraan kung paano pa niya malulusutan yung 3 kaso niya. Malversation. Malversation of public funds. Yes. Pinipending-pending niya na humingi pa ng palugit hanggang Motion. Monday daw Motion. Yes. para sumite ng kanyang affidavit para sagutin yung kanyang yung mga inaakusa sa kanya. Oh. Boss, teka lang. Sabihin natin. Kulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot!